So, number 31. Environmental management protection naman tayo sa natitirang 10 items. What is the primary purpose of Philippine Clean Air Act or RA 8749? Ayan, mukhang alam naman natin ang sagot dito. Okay. Is it A, to promote deforestation? B, to reduce air pollution and protect public health? Is it letter C, to encourage coal power plants? Or is it letter D, to regulate water pollution? 5, 4, 3, 2, 1. The answer is indeed letter B. Ang clue na dyan is yung salitang air pollution. Now, let me just add to this discussion sa review na ito. Under ng Clean Air Act, ang dahilan kung bakit ang isang sasakyan na ipaparehistro ay dapat dumaan sa tinatawag na smoke testing. Okay? Smoke testing. So, sa smoke testing, tinetest po yung levels ng toxic gas na nanggagaling po dun sa ating sasakyan, and at the same time, yung opacity ng usok. Ibig sabihin kung gaano kaitim yung usok. Now, gaano kaitim lang ang inaalaw, okay, ng ating gobyerno, sino po nakakaalam, para ikaw ay pumasa sa smoke test. Yung tinatawag nating percentage of smoke opacity para ikaw ay pumasa sa smoke test. Ang sagot po dyan ay less than 5% opacity. So kapag more than 5% ang opacity ng usok, ito po ay hindi na papayagang mag-renew o hindi papayagang mag-renew ng rehistro unless magawa ng paraan yung usok na nalilikha ng sasakyan. Ano po? Pero parang minsan nakikita ko pa rin na to the point na non-visible na o hindi na nagiging maayos ang visibility ng kalsada sa sobrang itim ng usok. Ano po? So, dapat yun ay nahahabla na. Ano